Taurus, ito yung reading mo for the month of September. Kamusta ka? Ayan, maraming salamat and shout out doon sa mga laging nanonood, sumusubaybay, sumusuporta sa aking page, sa aking channel. Ayan, and special mention sa mga nag-avail ng membership and subscription. Maraming salamat sa pagtangkilik, sa support. Regarding mga personal readings naman, dumiretso kayo sa aking FB page. Kung balak nyo mag-book, mag-inquire, doon po kayo mag-message. At kung bago po kayo, don't forget to like, follow, or subscribe. So, ano ba yung mga ganap? Taurus, ngayong September, ano yung mga dapat mong malaman, yung maaaring, paparating sa'yo. Pasensya na, medyo tambak ako ng mga cards dito ha. Baka mabagalan kayo. O, merong lumitaw na Libra energy dito. So, dito sa iyong horoscope. May strong energy about, relationship. Be specific, kung sino man tong partner mo, asawa mo, or significant person na tinutukoy dito, pwedeng Libra. Okay? So, there is intense feelings or longing or seeking balance pagdating sa iyong romantic connection o relationship. Oo, this is something na talagang very important para sa iyo. This is sharing your goals or dreams with this person. This is a romantic partnership for sure. Whether yung iba sa inyo, papasok ba kayo sa isang serious relationship or commitment, or finding the right person na alam mo yun yung parang ito yung ultimate goal or dream ninyo na makatagpo ng person na talagang yung pang forever na, no, makakasama mo habang buhay. Pero meron din kasing binabanggit dito about, hindi lang siya about yung mga bagay na na nilolong mo, pwede ring may kinalaman siya sa mga illusions or fantasies. So, pwedeng yung iba, baka nakaka-experience kayo ng situation wherein, pwedeng nagde-daydream kayo, nagpa-fantasize kayo about, ayun na nga, pagkakaroon ng partner, o serious na karelasyon. Pero this is, ngayon, kung may mga jowa naman na kayo, pwedeng ibig lang sabihin nito is, there is balance and harmony pagdating sa relationship niyo, or at least, kung walang balance, walang harmony, parang yun yung goal niyo, or yun yung issue, no, pagkakaroon ng balance and harmony sa relationship. Oo, kasi ito yung mga mga bagay na i-share mo with your loved one or your partner. So, ano man yung mga matters na yan, yung mga bagay na yan, na hindi lang ikaw yung involved, kundi involved din yung person mo, significant other mo. Yun yung mga bagay na tinutukoy dito. Okay? Or maybe there is something na kailangan ayusin. Kung halimbawa, magkakaroon man kayo ng problem ngayong September, no, na parang meron something dito na kailangang maituwid mabalanse kasi pwedeng iba, ang problem nyo naman is, yun na nga, pwedeng may disharmony. Okay, so tandaan nyo, no?
binabasahan ko dito ay general, hindi ito specific sa isang person lang, kaya maaaring magtutugma sa inyo or hindi kasi hindi naman siya personal reading. Okay? Pwedeng iba sa inyo kung single kayo, may tendency na makahanap kayo ng matupad yung inyong fantasy or dream. Matagal nyo nang hinahangad na magkaroon ng person, ng partner sa buhay nakikip nyo isa't isa, na nababalansin ninyo yung samahan ninyo. Pwedeng may equal give and take. Ayan, makakita ka ng ganyang partner kung single ka ngayong September. Kasi parang merong something dito na transformation Okay, pwedeng yung iba, kung may karelasyon kayo, pwedeng dadaan kayo sa isang, sa changes, yung relationship ninyo. Okay. Parang may transitioning period dito, or transformation. Ayan, balance. Alam mo, lakas ng energy ng balance dito, yung Libra energy, scales, ito rin balance din So, ang nakikita ko dito is paano nyo ma-maintain yung balance sa samahan, whether sa romantic man ito or hindi, kasi may lumitaw pang isa dito. Ano yung mga bagay na kailangan yung balansehin, Taurus, pagdating sa relationship, pagdating sa career, or etc. etc. Ito yung mga light and dark attributes na ang lahat ng bagay ay binubuo ng positive and negative, no? So, diba sa science, pinag-uusapan din yan. May positive charge, may negative charge, negative ions, positive ions. So, ang ibig sabihin lang nun, yung kabuuan ng isang bagay or ng isang situation, merong may mga advantages or disadvantages, may good side and bad side, no? Yun yung mga bagay na isa sa alang-alang, and paano na-maintain yung samahan, paano nagwo-work yan, is because ini-embrace yung mga positive and negative. So, pagdating sa relationship, ganun din. Diba? Na dapat na-acknowledge natin yung mga yung mga positive traits and yung mga imperfections natin, hindi lang natin, pati yung partner natin. Ganon din sa buhay. Lahat ng mga na-experience mo ngayong September, may mga positive, negative yan. Yun yung bumubuo sa iyo. Yun yung nag-shape sa iyo, Taurus. So, mapa-romantic man yan or hindi, it's, kumbaga, paano ba nagtatagal relationship? Sige, example ko na lang. Sa tingin mo ba, kung wala kang patience sa asawa mo pagdating sa mga negative na pag-uugali niya, sa tingin mo ba makakaabot kayo ng first year anniversary and so on hanggang 20 years anniversary? Hindi. Doon nagiging matatag ang relationship Doon nagiging mas malalim. Yung habang tumatagal, nakikilala mo yung sarili mo or nakikilala mo yung partner mo, na natatanggap mo lahat-lahat ng aspeto ng bawat isa, yung dalawa. So, yung mga positive and negative sa samahan ninyo, yung mga positive and negative sa isa't isa, sa personalities ninyo. Yun yung bumubuo sa samahan ninyo. Ngayon, the secret is kung paano ninyo yun natatanggap. And yun yung sikreto paano maging matagal yung relationship ninyo. Paano kayo mag-adjust para sa isa't isa. Paano nyo tanggapin yung mga positive and negatives na yan. Ito rin yun. Yun din yung susi. Hindi lang siya about sa romantic relationship. Pati sa buhay mo. Yan yung mga lahat ng factors na na-encounter mo sa pang-araw-araw or sa buhay mo, Taurus. Yan yun. Kumbaga yung pag-merge ng mga positive and negative, paano mo natatanggap yan, paano nagko-coexist yan, paano natin nababalanse yung mga factors na yan. Okay? Yun yung pinakasusi dito sa
sa sitwasyon mo. So, ano pa? Patayin yung iba pang cards. Hindi ko alam kung na-explain ko na maayos sa inyo, pero sana kahit pa paano nagigets ninyo yung, or kahit pa paano na-explain ko sa inyo yung gusto, yung mga napipick up po sa cards, no? Meron kang 10-10, Faith, oh, wow, having faith. Ayan, lucky number. Oh, yung mga mahilig sa lucky number, may 10-10 dito. Having faith. Oh, yan, sa relationship din yan. Feeling ko lang, parang related din siya doon. Secrets. Oh, yan. Andito na yung mga light and dark side. No? May mga lumilitaw na dito. Kasi may light and dark doon. Meron ding secrets dito. Merong mga positive and negative attributes. Whether sa relationship niyo or sa situation ninyo. Hindi importante yung faith dito. Pag sinabi nating faith, ito yung paniniwala mo, Taurus. Whether nakikita mo yung bagay or hindi, is may paniniwala ka doon. So it's the same as trust. No? Kasi 'di ba, kung talagang nagtitiwala tayo doon sa person or nagtitiwala ka sa faith mo, hindi mo questionin 'yan eh. So ang pinakagagawin mo na lang is importante may naniniwala ka eh. 'Di ba? Minsan ganun na meron tayong bagay na ginagawa natin, naniniwala na lang tayo. Okay, balang araw marireach ko rin 'yan eh, yung destination ko, yung pinaka-goal ko. Yun yung faith. So, whether ang tinutukoy dito is faith mo sa sarili mo, faith mo dyan sa karir mo, or faith mo doon sa partner mo, sa marriage mo, is importante yung paniniwala mo, Taurus, na kahit wala ka pang nakikitang pruweba, signs, importante na naniniwala ka doon, may faith ka. So, pero ang more na-feel ko noong una ko nakita ito is may kinalaman siya sa relationship. So, importante yung pagkakaroon ng faith. Kasi pag wala kayong tiwala, wala kayong paniniwala dun sa relationship nyo, sa tingin mo, magtatagal ba yan? Siyempre, hindi. Doon pa lang, wala nang pundasyon eh. Wala ka nang pinangkakapitan eh. Wala ka nang, diba? Importante yun. Okay, so yan. Whether nakikita mo o hindi, importante na naniniwala ka. Support is always there for you. Okay? Whether nafe-feel mo yan, nakikita mo or hindi, Taurus, maniwala ka, hindi, andyan yung support ni universe para sa iyo. O, hindi ka pababayaan in times of need. Yun lang yung nakikita ko dyan. Or, kung sa relationship mo man yan, sa loved ones, kung na-overwhelm ka man, nakaka-feel ka ng mga negativity, dumating sa iyo yung number na yan. Yun yung sinasabi dito sa card na ito. Ito ay isang sign. This is a gentle reminder na andyan yung support na kailangan mo sa time na kailangan mo, Taurus, as long as you have faith. Okay. So importante yung importante yung tiwala, yung lakas ng loob. Okay, pagdating naman dito sa iyong card, secrets. Parehong lumilitaw yung number 8. 8th house. Ayan, lumitaw yung 8th house kanina sa'yo. Tapos ngayon, lumitaw na naman yung 8th house dito. So, this is a card tungkol sa mga sikreto. Secret love, ayan. So, whether yung iba sa inyo, baka yung type ng relationship ninyo is something na, hindi legal, sabihin na natin. No, pwedeng hindi kayo declared, hindi official, or pwedeng
patago, pasikreto, yan, whether relationship yan or feelings. Sabihin na natin, may love affair pero secret. Okay. So, meron something dito about mga bagay na hidden or patago. Whether relationship man yung tinutukoy dyan. Pero yun nga malakas yung energy dito ng may kinalaman sa sa partner, sa relationship. Okay, pwedeng iba may mga hidden desires. Basta meron ditong something na itinatago sa'yo or ikaw, kung ikaw man yung may tinatago dito o yung person na nakakadeal mo. Possible na may Scorpio energy at saka Libra energy. Meron kasing strong energy dito ng mga personal matters, no, na patungkol sa relationship or love or yun nga yung mga feelings or ano ba tawag dito? Basta, sasabihin ko, parang either yung person mo meron siyang tinatago sa iyo about affair, yan. So, pwedeng lumilitaw to kung may madidiscovery ka na secret ng person mo or love affair na nangyayari. Yan, ito yun. Passionate love or secret love. Or pwedeng parang merong dito, parang sabwatan. No? Parang yun yung napipil ko, parang may conspiracy dito. Basta, passionate love yan. Passionate love siya or intense na mga emotions na pwedeng tinatago mo or tinatago nung person mo sa'yo. Pwede ring may kinalaman ito sa inheritance, ha. So, baka yung iba sa inyo, baka meron kayong matatanggap na pamana. Something na ipapasa. Tingnan pa natin yung ibang parating sa iyo, Taurus. Dog. Uy. Protection from my powerful friend. Asahan mo na kung sino man itong friend mo, feeling ko lang babakapan ka na itong friend mo. Or ipagtatanggol ka niya, poprotektahan ka niya. Basta itong friend mo na ito, tutulungan ka niya, Taurus, tungkol sa isang bagay or sitwasyon. Makakaasa ka na solid itong kaibigan mo, na nakaharap ka man nakatalikod, faithful, loyal siya sa'yo. In fact, pagtatanggol ka pa niya, tutulungan ka pa niya. Okay, meron ka ditong air sign energy, So, yun na nga yung Libra, lumilitaw, tsaka meron ding Scorpio energy. Yan, sakto. Alam mo, grabe cards mo, Taurus, Dito may Libra, air sign, tugma. Scorpio. Okay, hindi ibig sabihin dito, Taurus, na may nakarating na balita sa'yo, magre-react ka agad or may gagawin ka agad. So, importante na huwag kang pabigla-bigla. Isipin mo muna bago ka magbibitiw ng decision, ng salita, ng action. Yun yung sinasabi dito sa card mo. Maaari kasing may magchika sa'yo ng information kasi parang meron ditong message na marireceive ka or merong magchichika sa'yo. May messenger, maliwanag yan. Merong tagapagparating ng balita. Okay, and then lumitaw to, pwede ring someone na nag-i-spy sa'yo or whether ikaw spying on someone, hindi ko alam, pero meron something dito about information, balita, and merong magpapadala ng mensahe na yon. Basta, ang parang sinasabi dito is
mag-isip ka muna bago ka mag-act. And parang ang sinasabi dito, pwedeng itong tao na to nag-i-spy siya. Kasi pwedeng nakikurious lang naman siya. Okay? Hindi naman ganun kanega yung napipick up kong energy. Pwedeng kaya lang naman siya nag-i-spy is kasi curious lang. Sobrang curiosity. Yan. Whether ikaw yan, na very curious about someone or something, or merong person na very curious sa'yo. Okay? Kaya inaalam niya yung mga bagay-bagay tungkol sa'yo. Or sabihin na natin, kung sa negative side, may nagpaparating ng mga, bagay-bagay na nalalaman niya about you, mag-i-spy siya sa'yo, and then parang ipaparating niya yung sa iba. Pwedeng ganun. Okay, may pag-hold on dito. So, sa tingin ko, pwedeng iba sa inyo, meron kayong something na pinagdadaanan ngayong September or pagdadaanan ngayong September na nahihirapan kayo dyan sa process na yan. Pero yan ay part ng, part ng iyong transformation. Whether you like it or not, kailangan mong i-acknowledge siya at matanggap. Kung hindi mo kasi gagawin yun, hindi ka makaka-move on. Kaya nga meron dito, may resistance. Pwede kasing painful or uncomfortable yung pagdadaanan mo na yan na situation. Kaya siguro hindi ganun kadali para sa'yo natanggapin, Taurus. Pero yan yung part ng iyong journey na wala kang magagawa, na parang kailangan mo talagang dumaan dyan sa process na yan. Ngayon, maaaring yung iba, kung hindi kayo comfortable, pwedeng ayaw nyo, nire-resist nyo yung pagbabago. Okay? Kumbaga, hindi kayo open na i-embrace yan. Kaya siguro dun magkakaroon ng stagnation. Kasi parang may stagnation dyan eh. Parang nagkikling ka sa isang bagay na nag-end na. Kasi ending din yan. No? Sabihin na natin, meron na something na nag-end, nagtapos na nga, pero imagine mo na lang yung na-stuck ka pa rin doon, nagkikling ka pa rin doon, hindi mo pa rin matanggap, ayan, hindi maka-move forward. Yun yung pinaka side effect. Kasi ayaw mong tanggapin yung ending na yun, or hindi mo matanggap. Okay? Pwedeng it involves a Scorpio person, kung meron Scorpio or Libra. Tingnan na natin yung love life mo. Okay. So, pwedeng iba sa inyo dito. Pwedeng vice versa to Taurus Two sides ang relationship reading So, pagdating dito sa relationship mo, sa love life mo, pwedeng merong either yung person mo, nakikling pa rin siya sa'yo. Pwedeng namimiss ka niya, hinahanap-hanap ka pa rin niya. Or, ikaw. Whether ikaw yan o yung person mo na, yun na nga, may clinging kasi dito Ibig sabihin, hindi pa rin nakamove on. Yan. Pwedeng hindi ka pa nakamove on or hindi pa nakakamove on itong person mo. Okay? Pero yung isa dito, yung isa sa inyo hindi ko alam, bahala na kayong magtag sa sarili nyo dyan. Yung isa dito, okay na siya. No, pwedeng yung isa nakamove on na, okay na siya, pero yung isa hindi pa rin nakamove on. May stagnation, gaya ng tinutukoy dito. Okay, pwedeng si water sign yan, Scorpio, o si Libra, or ikaw yan. No? Yung isa okay na siya, happy na siya, pero yung isa hindi pa rin siya nakaget over. Ayan, yan yung napipick up kong energy ngayong September sa mga kajowaan ninyo or sa love life ninyo. At yung mga closing messages mo naman, meron kang remember, at saka spiritual connection. Uy, unahin na natin tong remember.
Okay. So, may ano, parang reminiscing, nostalgia, or meron something na nagpapa-remind sa'yo kung ano man itong bagay na, ano, parang mala Six of Cups energy eh. Pwedeng may mga bagay na hindi makalimutan, person, or mga pangyayari. May mga memories pa rin dito na naglilinger sa iyo, Taurus. Or may mga bagay na nagpaparemind sa iyo. Na mga bagay na nagtapos na, nakaraan na. And ano, maaaring iba nagdadala ng ano, emotions or loneliness yan sa inyo. Or sadness, kung ano man ito. Okay, pwede nyo iba grief kung meron mang loved one na nag-ano na nawala na or nag-goodbye na. Okay? Kumbaga, kung hindi ka pa rin maka-get over, maka-move on dito kung ikaw to, if someone dear to you nawala na, no, you should remember, ano na lang, siguro, oo, hindi naman ibig sabihin nun na kinakalimutan mo na siya eh. And yung memories naman na yun, you don't need to feel guilty na parang porke ba hindi na napag-usapan, hindi na ganito, ganyan, nakalimutan niya, hindi. Andun pa rin sa'yo, tinitreasure mo yun. Kumbaga, you're just accepting the fact or learning na lang na matanggap yung matanggap ng buong buo yung ending na yun or pagkawala na yun kung ano may tinutukoy, pero hindi ibig sabihin nun na ibinaon mo na sa limot. Okay, andun pa rin, kaya lang yung kumbaga sa sugat, diba, nagkakalangib, hindi siya yung open wound na lang forever. Yun na lang, learning and accepting na lang. Okay, spiritual connection, a relationship that has a connection that goes beyond this lifetime. Ayun na nga. So, parang ang feeling ko dito, parang if special loved one departed na, wala na siya dito ngayon, nandun pa rin naman yung connection, nandun pa rin naman yung memories eh. Ayan o. Kung ano man to, past person man to, or person na wala na ngayon dito, connected sa iyo, ibig sabihin, meron kayong spiritual connection itong person na ito na hindi yan niyang kayang i-break ng kahit anong time. Ibig sabihin yung paano ba? Magpas man itong lifetime na ito, andun pa rin yung connection na yun. Taurus, ganong kalalim yung spiritual connection yun itong person na to. Okay, so yan yung mga messages na na-pick up ko dito sa September reading mo. Sana makatulong sa iyo ito, Taurus. Take care, babush!